Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, marami ang nahuhumaling na hukayin ang pambihirang bagay na ito. Hindi man ginto o mamahaling bato, ngunit kakaiba ang timbang ng halaga. Mga labi ng nakalipas na wari may gustong ipahiwatig. Mga kalansay na hindi matahimik. Noong isang taon, may natagpuan akong isang ritual sa Nueva Vizcaya. Hinango ang buto ng isang kalanguya dahil nagpaparamdam daw ito sa kanyang pamilya. Pinasok na raw siya ng anay, ugat ng kahoy, gano'n. Ayon sa panaginip ng kanyang misis. Yun, kaya nga ginawa yan. Kumbaga may request siya na ilipat siya. Linisan yung kanyang buto. Okay, nagparamdam. Ang paglilinis ng buto ay tanda ng patuloy na pagpapahalaga ng nabubuhay para sa kanilang mga yumao. Hindi basta-basta napuputo ng kamatayan ng kanilang ugnayan sa patay. Pero sa isang lugar sa Ifugao, tila nabulabog ang ugnayang ito. Hindi namin mararating ang destinasyon kung hindi kami umupa ng isang four-wheel drive na pickup. Matapos ang mahigit 11 oras na biyahe, narating din namin ang Barangay Wangwang. At isang pamilyar na muka ang sumalubong sa akin. Yung nauna sa akin si Arsenio Ahingwa na nakilala ko rito nung naglakad ako dito sa parteng to ng Cordillera noong taong 1992 pa. Batang-bata pa kaming dalawa. At ngayon nagkatagpo ulit kami rito. Niyayakap na ng dilim ang lugar, pero meron na akong bisita. Kayo si Lola Mariano? Hawi sa Mariano po. Gandang gabi. So, Mariano. 76 anyos na si Tatay Mariano Cutiyog. Inabutan niya ang pagdating ng mga Hapon at ng mga Amerikano dito sa norte. At mas matatas siyang magsalita sa wikang Ingles kaysa Tagalog. You're as old as my father. My father was born 1970. I've seen the Japanese. I was 8 years old when the Japanese came here. Nitong mga nakalipas lang na araw, may dumating muli sa kanilang lugar na may malagim daw na pakay. When I went in the cave, the cave is open and no bones inside. So I just heard. You just heard. Yes. But they are selling bones. Bones of Japanese, but it is not. Japanese bone. It is a Filipino bone. But they are selling. That is why many cave here were open and no bones inside. Kinaumagahan, sinamahan ko si Tatay Mariano papunta sa libingan ng mga mahal niya sa buhay. Ayan na? Is that it? That's it? There's no bones left. They got all the bones. Wala nang ang laman ang kuweba ng mga ninuno. I got angry when I came to see.
Minabuti kong kausapin ang kapitan ng Barangay Wangwang. Mas mabuti sana kung kami ang ma-authorize na mag-research ng mga buto dito kasi yung mga outsiders na researcher sigurado hindi nila alam yung mga kung buto ng Hapon o buto ng mga Pilipino. Dito sa mga lugar kung saan pinaniniwala ang nakakubli ang mga yaman ni Yamashita, hindi pala lahat ng yaman kumikinang. Hinahanap na rin ang yamang mahalaga sa alaala at pagkakakilanlan. Ang buto ng mga Hapong nagbuwis ng buhay para sa kanilang bayan. Ang mga ornamento sa bahay ni Santos Bayuca, mga buto ng baboy na kinatay sa iba't ibang ritual sa kanilang pamilya. Itong unang buto is yung parang blessing ng bahay. Tinatawag namin hugop, yung blessing. Pag may dumadami yan, kung may sakit, yan, may ritual o kaya may blessing sa kanila, Thanksgiving. Lahat ng nakukuha doon, dinadala muna namin dito. Ngunit hindi sa buto ng hayop mas kilala si Santos, kundi sa buto ng tao. Mga buto ng mga namatay na sundalong Hapon noong digmaan. Ang ginagawa namin is, pag nahukay mo sa isang hukay, ibabalot mo yung doon para hindi magsama-sama lahat yung yung mga... So, lumalabas, ilang tao po ito? Kung ilan ang nakasilofin, yan yung nahukay nila sa isang tao. Isa siyang bone hunter ng Kwentay Investigations. Isang NGO sa Japan na naglalayong iuwi ang mga labi ng sundalong Hapon sa kanilang bansa. May mahigit 300,000 labi na mga Hapon sa Pilipinas ang hindi pa nahahanap. Taong 2008 daw siya nagsimulang magtrabaho para sa organisasyong ito. Ang Kuentay, yan lang yung authorized na binigyan ng Japanese government na kukuha ng bones dito sa Pilipinas. Sila lang. Wala nang iba. Kung may iba man, siguro mga private na yan na organization. Sinamahan namin si Santos sa pangalawa niyang pagbisita sa probinsya ng Quirino. May impormasyong nasagap ang bone hunter na may nakita raw ng mga buto ng Hapon sa probinsya. Isang pamilya raw ang nakahukay ng buto sa kanilang bakuran. Sila yung may-ari ng lupa. Isang kagawad dito, kagawad ni Barangay Captain. Opo. So, pinapabasa ko yung mga permit na galing kay Presidente, saka yung sec registration namin, katapos yung permit kay Mayor pala. Tapos yung affidavit. Palagi ako naman mananaginip at saka yung isang anak ko, yung panganay na lalaki, may magpaparamdam sa kanya, may magpapakita sa kanya na tao. Takot na takot siya hanggang natagpuan namin na may buto-buto dyan, ganun. Si Ronnie ang pamangkin ni Lilia na nanaginip tungkol sa buto. Pinuntahan nila ni Santos muli ang lugar kung saan sila nakahukay ng buto. Kailangan makuha lahat para makauwi na rin yung mga kwan dito. Oo. Kasi natatakot yung mga bata dumaan dito eh. Bakit po? Palagi daw may naririnig nilang nagkukwentuhan. Saka may nagpapakita daw. Oo. Determinado sina Ronnie at Santos na mahanap ang mga nasabing labi. Sa bakurang ito, maghuhukay sina Santos at Ronnie para sa hinahanap na buto raw ng Hapon. Marami raw mga sundalong Hapon ang nasawi sa probinsyang ito. Yan yung traditional na ginagawa namin pag naghuhukay kami. Style ng ng Japanese. Kaya ito parang uhaw sila kaya may tubig. Kaya kailangan namin na yan.
Katapos sigarilyo dahil tagal na hindi naninigarilyo yan. Saka yung incense na palagi nilang sinisindihan. Kung member ka ng Kuentay, antayin mong lalabas sila bago ka kakain. Dahil karamihan sa mga ito namatay sa gutom. Kaya kung kakain ako, parang unfair sa kanila na busog ako hindi sila. Nagbakasakali rin sa Santos na muling balikan ang lugar kung saan unang nahukay ni Ronnie ang mga buto. May pasta Yun yung talagang hapon dahil wala namang nagpapasta nung araw dito Malapit na magdilim, ngunit wala pa rin ang bulto ng mga buto na kanilang inaasahan. Kaya nagdesisyon si Santos na bumalik na lang kinaumagahan. Ano na lang, kung ano ang makuha natin, yan lang. Kasi kahit hindi buong buo. Basta importante, alam niyang may part siyang nauwi. Susunod yan sa espiritu niya. Sa kalapit na barangay, sinundo ni Santos ang ilang mga bone hunter na inatasan niya maghanap ng mga buto. Labor ang binabayaran daw ni Santos sa kanila at hindi dami o timbang ng mga buto. Dala-dala ng mga bone hunter ang mga sako-sakong buto na pinakahihintay ni Santos. Tinamaan siguro to ng bala. Minsan parang ganyan na kahit isang pirasong bungo wala. Mga ibang parts lang ng body niyang meron. Wala tayong magawin. Kung yan ang naabutan, yan lang kukunin. Kinabukasan, isang magandang balita ang muling bumungad kay Santos. Ito, sakang. Ito yung nasa taas. Ito yung upper leg niya. Dito. Anong tawag dito? Si Joey ang kanang kamay ni Santos sa paghahanap ng mga buto. Siya yung assistant nung National Museum. So siya yung pwedeng magbilang doon. Alam niya kung ilang tao yan. Sa tansya mo, Joey, ilan yung mga tao? Basta ko mga 10. Yung mga ito pa, bali 1 pair. One pair. So yan, isang pair na yan. Oo. Okay. So isang tao. Ito. 10. 10 na mismo. Oo. Lahat ba yan? Puro mga celebs? Kasi hindi natin mabilang ito. Ay, wala na. Hindi natin alam kung saan spare part ito, dito. Kung sa araw nito, uwi muna kami sa bodega. Iuwi natin ito sa bodega sa Uha. Balik kami dito ulit pag may bago uling tayo, huhukayin. Nagpaumaga muna sila Santos sa may bayan dahil may landslide patungo sa kanilang barangay. Delikado. Kaya iwanan natin yung van dito. Tapos sakay tayo sa jeep, sa Willis. Para makalusot sa putikan, pinakuha niya ang kanilang Willys Jeep, sasakyang pang-militar noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Tagal ng biyahe natin, parang ilang oras tulog tayo sa daan. Pero at last, dumating na yung mga buto dito sa bodega. Nabalot na sila. Kaya siguradong masaya mga dahil nandito yung yung Buddha Saka ito parang parang templo. Dito muna sa templo mananatili ang mga buto hanggang sa pagbilang at pagsunog nito sa Zambales. Sa Zambales din ipapataw ang huling husga kung buto nga ba ito ng Hapon o buto ng Pilipino.
Kasabay sa binabalot ng mga buto, ang mga gamit pandigma na may mga sarili ring kwento. Ito yung lutuan ata ito o lalagyan nito. Hindi ko alam eh. Ito, baril to. Tamaan ng baril yan. Ito, may baril pa oh. May mga bala tayo dito. May toothbrush sila. Ito yung mga nakuha namin sa pinanghukayan namin. Mga live pa yan eh. Ang isasama, napili namin yung mga na-diffuse na nandun na sa sasakyan sa baba. Saka yung iba, pinadala ko na. Nandun na sa Subic. Pero ito, iniwan namin dahil baka sa init sa daan eh, puputok eh. Pagdating doon, bubuksan lahat. Pagkatapos titignan nila kung anong parts yung nakuha sa isang tao. Yun lang. Tapos ililista nila yan. Ang mga butong ito, ikatlong grupo ngayong 2010 na susunugin matapos suriin. May isang buto kami na palaging naiiwan dito. Ito yung bantay dito eh. Japanese din ito. 2 tao ito. Parang yan yung sinabi nung high priest nila. Kaya dito, ito na yung parang naiiwan sa templo. Kailangan mauna itong flag ng Hapon dahil yung mga butong ito is Hapon. Saka dito nila nakikita na pauwi na sila sa Japan. So mga espiritu nila sasama na, hindi maiiwan dito sa bahay ko. Walang panahong inaksaya ang grupo ni Santos at kaagad silang nagtungo sa Zambales. Gabi na nang nakarating sa Zambales sina Santos nang biglang Oh, alis kayo, alis kayo! Bakit po kaya pagdating ng weird talaga? Uminit eh. Hindi na kaya. Kala ko kaya hanggang dito eh. Ilan po kaya yung pumutok, sir? Isa lang. Alam. Kaya tanggal namin yung yung palbura dahil susunog na eh. kung natuloy sumabog ang granada, marami kaming napahamak at tiyak na lasog-lasog ang mga buto namin. Oh, alis kayo, alis kayo! Marahil dahil sa aberyang nangyari kagabi, hindi na kami pinayagang sumama sa pagbilang at pagklasipika ng mga buto. Pero may bagong aberya rin palang kinakaharap ang grupo ni Santos. Siguro ayusin muna itong mga problema dahil may lumabas dito sa newspaper na ang sinasabi dito, sindikato daw kami. Pero may permit naman kami sa Philippine government. Nakarehistro pa kami sa SEC. Pinupunduhan naman kami ng Japanese government. Paano kami naging sindikato? Binibili daw namin ng 1,000 per head yung mga Japanese. Hindi naman. Pero ang ginagawa namin is yung labor nung nagkukay. Kung 2 days siya, 3 days siya, yan yung babayaran namin. Bukod dito, may ilang din mga dyaryo ang pumuna sa gawain ng grupo ni Santos. Dinipensahan naman raw ng Embahada ng Hapon ang proyekto ng Kwentay Investigations. Sa aming panayam sa opisyal ng Kwentay, kampante siya na hindi matitigil ang proyekto. 日本の変質教ちょっとおかしい人が新聞社に話を持ち込んで、しかも新聞社が全ての裏を取らない、つまり我々にもインタビューしない、日本政府にもインタビューしないで勝手に書いた憶測記事。 And that organization is using your name? そうみたい。I don't know. I have no idea. You are pushing with the operations as usual, or 普通に usual. and in your calculation, will this project be going on for the next how many years? 一応5年間。 That's a lot of bones. Yes.
380,000. So far, how many have we recovered? 130,000. And this is in which parts of the Philippines? Oh, Entire island. Who classifies the bones, sir? ナショナルミュージアムと日本の厚生労働省ですね。Si Ernie Firme ng Ceramics Division ng National Museum ang nakatalaga sa pagklasipika ng buto ng mga sundalong Hapon. So paano nyo nalalaman na buto talaga ng mga Hapon yun? Minsan may tatawag sa akin, Sir, may butong natakpuan doon. Believe na Hapon yan. Ano associate may mga butones ng Hapon? Kasama yung mga helmet nila, kasama yung mga sole, sapatos. I-report sa Japanese government. Kukuha ng isang grupo, pupunta rito for information gathering, verification, and confirmation. Idodokumento nila yon. So hindi ito buto o bungo ng mga Hapon ngayon. Ito. Yun ang paniniwala namin. Dahil isa ang Japanese government mission, isa yung Kwentay, magbubutuhan kami dyan. Ano, paniniwala nyo, bakit ito, ganito? Ako, ang feeling ko, hindi Hapon yan. Ang DNA test, dun sa unang pinatest namin na Nagoya University, ay mahigit na 2,000 years. Pero meron mga pinatest doon sa Nagoya na talagang nakita na sa Hapon talaga yung buto na yun? Wala pa yatang na-test Wala doon pa. na Hapon. Pagka nagkameron lang ng duda yung mag-aako o yung isang Hapon nagkaduda, yung isang grupo nagkaduda, teka muna, ba't ito ganito? Ano nga natin, wag na muna ito. Wag na muna natin pakialaman to. Set aside muna natin sa iba tayo. Gaano kahalaga sa mga Hapon ang mga buto na to? National hero nila ito. Kahit ano ang ginawa nila, national hero para pa rin nila itong mga namatay na Hapon dito. Kaya kailangan maibalik sa kanila. Ayon sa kanilang website, may 45 nakuhang buto noong 2007 at 446 naman noong taong 2008. Pero sa katapusan ng 2009, nagtala ng 8,675 mga butong nakolekta nila. Hindi naman lahat sa Ifugao yan. Buong Pilipinas yan. May galing Bisaya, Palawan, Bohol, Mindoro. At saka nagbabayad na kayo ng labor? Babayad kami ng labor. Nag-umpisa kaming nagbigay ng information nung parang November or December 2008. Pero dahil ang dami naming pinupuntahan na kabos walang mailalabas na buto. Pero nung sabi namin na ngayon may budget na binigay ang Japanese government. So kailangan hindi naman kayo lugi. 250 a day. So pag wala kayong ginagawa, maghanap kayo ng buto. Pero kung ganun, hindi sila mababayaran kung wala silang mahukay, baka nga kung saan-saan na lang sila naguhukay. Yun nga, kailangan may ebidensya sila Saka sila yung may affidavit na ako ito, nakuha ko doon. Ito yung sinabi ng tatay ko o lolo ko na pinaglibingan ng mga Hapon. Sa gitna ng mga ibinabatong issue sa grupo ni Santos, sintigas ng buto ang paninindigan niya. Nakalansay ng Hapon at hindi Pilipino ang kinokolekta nila. Bago umuwi ng Maynila, dumaan ako sa bahay ni Tatay Mariano. Meron daw siyang importanteng ipapakita sa akin. What's the name of this person? Renowned old woman. I will keep this one, I will not throw. Why do you keep it with Because you? we have our belief that if we will throw this head, maybe some of us will get here. Para sa mga Ifugao naman, mahalaga din yung buto ng mga yumaong na ng mga ninuno, mga magulang. Dahil dito, pag
hindi mo inalagaan, minsan pag hindi mo inalagaan yung mga buto ng mga ninuno namin, yung nababasa doon o natatabunan, minsan may magkakasakit na pamilya. Kaya rin siguro masakit para sa mga Ifugao kung biglang mawala yung buto ng mga ninuno nila o mapansin nila, parang nawawala. So, masakit yan. Sakit yan. Dito sa mundong ibabaw, madaling makita ang kaibhan ng ating lahi at pagkakakilanlan. Subalit sa ating pagyao, kapag pare-pareho na tayong mga buto, mahirap tansyahin kung tanging gamit lang ng panuri ay paningin. Ano, bawat sako, buto ng isang tao lang? Hindi. Halo-halo na yan? Halo-halo na yan. Hindi ko alam kung anong meaning nito eh. Sino naglagay ng Japanese? Sila lahat ng magle-level Sila, nito. bakit nila iniwan dito? Kung Hapon o Pilipino o Buto ng bayani, buto ng kaanak. Sa usaping ito, may nawawala, may hinahanap. Wala silang maituro na sino yung kumuha. Dahil kami rin, hinahanap namin dahil ayaw namin na kami yung pagbintangan. Sa pagkawala ng butong simbolo ng pagpapahalaga sa yumaong minamahal, pagkakaingatan na lamang muna sila sa pamamagitan ng alaala. Mula sa probinsya ng Ifugao, ako po si Howie Severino. Isang makabuluhang undas sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.